Okay mga ka-eme, so nandito tayo sa gitna ng lugar namin. Pupunta kami sa Chase Bank. Meron kami, so yung mga errands namin na mga dito lang, pwede naming lakarin kapag gusto namin mag-exercise. And malapit lang kasi yung building namin, kung nakikita nyo, eto, papakita ko sa inyo. Wait lang. Yung brown building na yan, yung brown building na yan, yan yung building namin. Doon kami, yun yung apartment namin. So nandito lang kami sa likod ng building namin. Papunta kami sa Chase Bank para kunin yung checkbook namin. Dahil yun yung terms of payment namin sa ano, magbibigay na lang kami ng cheque sa apartment, pambayad, kesa kung ano-ano pang online banking, whatever, para iaabot na lang namin sa office. So, eto yung Macy's. Pwede rin naming lakarin. 3 tawid para makarating sa Macy's. Tapos, yan, tumatawid lang kami dito. Tapos, ayun yung Chase. Malapit dun sa urgent care of St. Francis. Siguro ano yan ng St. Francis Hospital. Concessionary. Parang ganun. So, Hop Daddy Burger. Mayroon silang local burger restaurant. So, ayan yung Chase. Doon lang, sa likod ng urgent care. Yan, nakikita nyo. Tapos, ayan lang yung Macy's. Tapos, ito yung gustong kainan ni Kuya ata, na chicken salad chick. So, di ba? 3 tawid para sa Macy's Mall. So, ganun ka city yung lugar namin. Tapos ayun yung Nordstrom Rack. Mall din yan. Para siyang, hindi ko alam kung siguro parang SM sa Pinas or medyo social pa. So yan, lakad-lakad lang kami dito sa aming lugar. So very convenient, very accessible nung place namin. And maraming, hindi siya nakakainip kasi maglakad ka lang, marami ka nang mararating. And yung weather, in fairness sa weather ng Memphis, sakto lang. Tingnan natin, ito order today. Ano yan? Pang catering, kapag gusto mo ng mga mga hors d'oeuvre, pag may party ka, house party. So, ano nga yung sinasabi ko? Yun, yung weather dito sa Memphis is okay, kaya kasi kami noon sa Barstow. Iniintay namin mag alas 7 ng gabi para lang makalabas kasi sobrang init, para kang nasa loob ng oven. And dito, anong oras na ngayon? 12:30 in the afternoon, naglalakad kami sa gitna ng araw. Pero kaya namin. Pag sa, ano yan, Barstow or Las Vegas, ay, nako, para kang itlog na binabangi. Hindi mo kakayaning maglakad. Baka hindi ka makauwi ng buhay. So, ayan lang. Ito, yan yung Macy's. Sa mall, para siyang Glorieta. Ganun. So, yan. Lakad lang namin. I'll be back. Pasok lang kami dito sa bank. Bye! Okay, so pabalik na tayo sa apartment and it's 91 degrees dito sa Memphis, pero usually pag sa Barstow or basta sa Barstow, 115 to, ang naranasan namin pinakamataas was 117 degrees Fahrenheit. So lakad na tayo pabalik ng apartment. See you when we get back. Bye! So, yan ang paligid namin. Yan. Tapos, doon lang yung building namin. Yan, yung brown na yan. So, patawid tayo, paaraw. So, ayan yung Macy's. Gas station. Restaurant sa likod niyan. Meron dyan, oh, yung I Love Po. Vietnamese restaurant. So, let's go.
Ingat sa pagtawid kasi mabibilis yung mga sasakyan. Ano bang speed dito? 45 or 55? So, pwede na pala. Diretso kasi Wendy's. Ito yung Poplar Avenue. Yung kahabaan yan. Pag dinire-diretso mo yan, may mga McDonald's, may Popeyes, may Wendy's, andun yung Home Depot. magpupukas kaya yung Arnab? Parang hindi. Sinara siguro. Ross. Ano pa nga bang meron dun? So, ayan na naman yung trend. Naririnig ka na naman. TJ Maxx, Target. Saka yung ibang mall dyan. Tsaka yung ibang mall. Ang ingay nung trend. Di ba pag madaling araw naririnig din natin yan sa veranda. So, yan. Dito na tayo sa likod dadaan para wala masyadong sasakyan. And, ayun lang yung building namin. So, babalik kami. Doon kami sa parking kasi pupunta kami sa ano nga yan? Casa Perez, yung Mexican grocery. Mexican grocery, bumibili kami kasi usually may mga naliligaw na mga Asian goods doon. And medyo mura yung, alam mo yung pag nagtitipid ka, mura yung mga karne nila. Mura yung mga ano nila, paninda. So, dito kami dumaan sa likod. Pero hindi namin sure kung yung K-pub namin ay may access dito sa likod. Kasi parang pang sasakyan lang ata yan eh. So, from Chase Bank to our building, parang wala pang 5 minutes. Mga 3 minutes walk. So, hindi ko alam kung ano meron dito sa sa plus, ano yan? Ano yan? Poplar Perkins. Tapos, dyan sa building namin, matatanda nga siya. Mga retiree. Sobrang babait nila, very warm. And sila yung talaga nagpapakilala pa sa amin. May nakilala na namin yung iba namin mga kapitbahay. Yan, sila Allen, sila Randy, sila Michael. Ang dami na namin nakikilala kasi very ano rin naman sila. Very approachable. Sila pa yung talaga magpapakilala sa iyo. So ito dapat dito tayo papasok kaso walang walang scanner ng K-pub. So dito pa rin tayo dadaan sa sa main gate. So again, ayan lang yung school ni Kobe. Yan yung White Station. Tapos ito yung apartment namin. Ayan teka. So ito yung dinaanan namin kanina. Tapos ayun yung Walgreens. Yan. Tapos yan. Ito na yung White Station High School. So yan lang yung school ni Kobe. Diyan siya papasok. Tatawid lang siya dyan sa building. Daanan mo na lang ako dyan. So we're at 505 building. Kasi may isa pa doon. Yung 475 ata. Yan. So pupunta si Ian sa parking para kunin yung sasakyan kasi nga mag-grocery kami sa saan to? Casa Perez. So ayan yung school. Ito lang yung building. Hintayin ko siya dito. Pumuna ako dito. Kasi lalabas niya yung sasakyan. So, yun lang. Hi guys. So, yun nga. Tuloy natin yung kwentuhan natin. Storytelling. Hello mga ka-eme. So, ituloy natin yung emehan natin. So, itutuloy ko yung story namin. So, ito, napunta kami dito sa embassy apartment. Kasi nagka-problema kami dun sa isang apartment na in-inquire namin. Bago kami umalis ng Barstow, minake sure ni Kuya na meron kaming tutuluyan or meron kaming apartment na pagdating dito sa Memphis. Unfortunately, pagdating namin sa Memphis, when we were about to go to that apartment, tumawag kay Kuya. Nasa airport pa lang si Kuya sa Texas, sa Austin, dahil nag-attend siya ng Apple Distinguished M&M conference. Meron siyang conference doon. And then,
He's about to meet us here in Memphis after the conference. And yun nga, nasa airport siya, going to Memphis. Tinawagan siya ng apartment property manager, telling him that hindi kayo pwedeng lumipat dahil hindi namin pwedeng i-add sa lessor sila Solano. So, gumuho ang lahat. Domino effect. So, nagsimula ng mamroblema si Kuya. Paano kami? Paano yung school? Paano kami maghahanap ng apartment? Wala kaming alam dito sa Memphis. Tapos, syempre, yung gastos, mag-hotel na naman kami for how many days? Kasi, pag nag-apply kayo ng apartment dito sa US, hindi naman parang basta may pera ka, okay, pwede ka nang lumipat. Kailangan ka pang i-background check. Kailangan may credit score, kailangan may insurance, kailangan may pera, pang deposit, pang advance. So, ang dami i-consider bago ka makalipat. So, inisip na agad ni Kuya yon nung nasa airport siya, na paano yun kung hindi nga kami matanggap. Doon sa isang apartment, yun nga, sinabi nila, hindi raw kami approved kasi wala raw kami credit score, which we discussed to them prior to our inquiry and prior to our applying. Dahil sinabi na namin, at una ako yung nakipag-usap. After namin naging okay, pinasa ko kay Kuya at sinabi ko kay Kuya, o Kuya, okay na yan. Kasi tumatanggap raw sila ng cosign. Kasi ang mangyayari is si Kuya muna yung lessor, sa kanya yung lahat, insurance, yung bayad and all. Kasi nga wala naman kami talaga. Dahil bago lang kami, new immigrant dito sa Amerika. So wala naman kami, hello, hindi naman kami mayaman para magbaon ng 1.5 million. Wala kami doon para i-sustain lahat yung gastusin once we get here in America. So, it was all through Kuya, kaya kami nagsusurvive. Syempre, sinusupport niya muna kami habang nagsisimula pa lang kami. So, thankful din kami kasi meron kaming support system na kagaya nila Kuya, kagaya ng mga kaibigan niya, sila Carla, sila Maring Tessa. Yan talaga, sila talaga yung buong puso talagang tumulong sa amin. Then, para ang daming kwento. Kasi yung sasakyan, tinulungan kami ni Madam Carla na kunin yung sasakyan kasi sa San Diego yung seller. And then yan, si Maring Tessa, all out support, nagpadala siya ng, alam niyo na, ng ayuda para panimula namin. And also, hindi rin namin makakalimutan, syempre si Kuya Roy na nung dating namin dito talagang pinasyal niya kami, nilibang niya kami, yung mga anak namin, yung mga bata. Binigyan din niya kami ng, alam niyo na, ng cash. Kasi nga, syempre, alam nila, dahil nagdaan sila dito kung paano sila nagsimula sa Amerika. So, lagi nila sinasabi na, pinagdaan na namin yan, alam namin yan. Kaya nandito kami para tulungan din kayo kasi hindi madali. So alam nila, naintindihan nila. So thankful kami doon. Lahat sila ay kaloob ng Panginoon at nagpapasalamat kami sa lahat talaga sa inyo. Salamat talaga, hindi namin kayo makakalimutan. So going back to the story. So yun nga, bottom line, hindi talaga kami pwedeng lumipat. So syempre inisip agad ni Kuya, paano yung school? July 15, that was July 12 when we knew that hindi kami pwedeng lumipat. So may 3 days na lang kami to complete para maayos yung school ni Kobe. And by the way, itong school ni Kobe, kaya si Kuya ganun ka-eager. Maganda yung standard. It's a public school, pero yung standard, it's a magnet school. Maganda yung demographic, maganda yung mataas yung standard. It's 10/9, I think. One of the best high school dito sa Memphis, Tennessee. And basta ni-research na yan ni Kuya at ni Madam Carla bago pa man nila dinesisyonan na dito si Kobe papasok. So, ito na yung sasakyan. Tutuloy natin yung kwentuhan sa sasakyan. Okay? So, yun. Ano pa ba yung story? So, uupo muna ako dahil magdadrive tayo. Okay, baba ko muna to. Babalikan ko kayo. So, okay, we're back. Andito na tayo sa sasakyan. And yun nga, kinukwento ko yung pinagdaanan namin sa apartment. So, bottom line, hindi na talaga kami na ano. And then, sabi, bago pa man, nung pagdating namin dito sa Memphis, dumiretso na kami dyan sa school. Nag-inquire na kami. So, sinabi na nga na yun yung mga kailangan. So, syempre, wala kaming proof of residency kasi wala nga kaming apartment. So, definitely, malabo. Malabo kami ma-admit sa school. And then, isa pa sa mga ni-require sa amin is to get a vaccination record according to the Memphis form. So, nagpunta agad kami dun sa health department ng Memphis sa downtown to get that
parang standard yun na kailangan pag mag-apply kayo sa mga community high school, meron kayo nung vaccination record according doon sa standard ng Memphis. So nagpunta kami doon sa health department habang si Kuya lumilipad from Austin to here kasi 30 minutes fly lang naman yun. So by 4 o'clock ng hapon tsaka siya dumating, and then okay na, talagang proof of residency na lang yung kailangan namin para ma-admit si Kobe doon sa school. So ayun na nga, nung kinabukasan, kasi hapon na yon, wala na rin school, wala na rin offices yung mga apartment, nag-overnight kami dun sa hotel. That was our first night here in Memphis. So nasa isang hotel kami pero magkaiba ng room. Kinabukasan rin ng morning, after namin balikan yung health department, kasi pinabalik kami kinabukasan dahil nga kailangan ng booster yung mga bata at meron pa kaming missing vaccination na actually, eto pa, isa pa yun, mahal ang vaccine sa Pilipinas, alam naman natin yun. So meron akong mga, especially kay Elon, kasi pandemic yun, walang trabaho si Ian, walang trabaho yung mister ko. So may mga vaccine ako na hindi ko na-avail kasi sobrang mahal. Pagdating dito, as in wala lang, pupunta ka lang doon sa health department or sa office nila, tuturo ka na siya. Walang pila, hindi mo kailangan makipag-argue sa mga nurses or whatsoever. Hindi mo kailangan, walang ganon. Pupunta ka lang doon, turo. Ganon kadali. So, walang question, dito ka ba nakatira sa barangay na to? Dito ka ba sa... Ay, wala. Diyos ko, walang kahirap-hirap. Though, pumila kami. I mean, hindi naman pumila. Naghintay kami. Siyempre, may queue yun dahil hindi lang naman kami yung pasyente or client. So, yun. Ganun kabilis. And then, nakuha na namin yung record. Kasi, dapat, Wednesday pa, sinabi ko dun sa staff ng health department na actually we need it for the record of my son to get into school for his enrollment. Talagang sinabi, okay, akin na yung schedule mo. Hindi na natin i-acknowledge yung schedule na yan. Just come by here tomorrow and I'll accommodate you. Be here by 9 a.m. So, nandun na kami before 9. So, yun nga, naturakan na sila. So, kompleto na. Yun na lang sa bahay. And then, sabi namin kay Kuya, susundin ka na namin dyan and then let's see, maghanap tayo or mag-drive tayo along White Station para kasi kailangan may zone Ikwento ko rin yan kung paano yung zoning ng mga school, kung bakit kailangan ganun. So, yun. For now, dito muna tayo mag-usap-usap about dun sa apartment nga namin. So, nakaupo si Kuya. Dun sa inuupuan ko kanina, umupo lang si Kuya. So, ang naiisip niya lang is, parang imposible. Parang imposible kaming mapunta dun sa building na yun. Kasi nga, parang sobrang private, sobrang, basta parang nandun yung parang, ewan ko bahala na, parang ganon. May matanda dong nakaupo. Tapos yun pa, very secured. It's a gated building. Hindi ka basta makakapasok doon sa building nang wala kang access, wala kang keep-up. So, exclusive talaga kasi yung mga tenant lang yung pwedeng mag-in and out doon sa gate. And then yung nakaupong matanda doon na nagsosolitaire sa cellphone, tinanong lang ni Kuya, nagbaka sakali lang. Pero hopeless na si Kuya Wala lang, nagtanong lang siya na, is there an office on this building? Parang ganon. Tinuro na agad ng matanda lahat ng information. Yung building na to, dito yung office nila. If you want to get in, just press 1. May number siyang binigay. And then you can go inside. Tapos yun na, in-enter ni Kuya yung number, nagbukas, kinausap namin yung property manager. And alam mo yung parang hulog talaga siya ng langit. Nag-inquire si Kuya, kinuwento niya, here's the story. Na meron kaming apartment na kausap, hindi kami in-accommodate kasi my sister wasn't approved by his insurance and credit score kasi they are just newly immigrant here in America and blah 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 blah. So now we're homeless. Yung talaga yung word, homeless talaga. We don't know what hotel kung what hotel we have to get close to this place para accessible ganun. And then yun, inano na, sige, tingnan natin, let's see. Tapos parang meron pang sinabi si Kuya doon na could you help us find a hotel na maayos kasi yung unang hotel namin hindi namin alam, parang hindi namin nagustuhan yung una-una yung lugar kasi nga downtown masyadong basta nag-brown out pa kasi ko po. So ang daming ganap. Sabi nung ni Terry, yung property manager, let's see what we can do. Have a lunch and be back here after lunch.
Nasa lunch kami sa... Saan na ba tayo nag-lunch? Nung ano? Sa Chili's. Nasa Chili's kami, tinawagan kami ni Terry. Yun, doon na nagsimula ang lahat. So, bababa muna kami kasi nandito na kami sa Casa Perez Market. Okay, bye! See you later! So, ayan yung Casa Perez Market. So, dito kami mag-grocery kasi kailangan na namin ng foodang for the entire week maybe. Kasi dito maraming bilihin, choices na mura at saka pasok sa aming menu. Okay, see you later! Okay, mamili muna tayo. Let's see what we have here. Okay. We need... Actually, ayoko ng bawang kasi tamad akong magkano ba to? And then... Wala mga price. Ano ba yan? Wala mga presyo. So... Oh, ayan, gas. Pag gusto mag-barbecue, may uling. Ayan yung mga karnila. So, sabi, 3.99. Ano yan? Per pound ba yan? Eh, ¿qué pasó? Is this 3.99 for... Okay. $1 na yun. Hi. Is this price is per pound? Is it per pound? The prices per pound? Okay, thank you. Per pound. Ito chicken, no? Chicken breast. Chicken. Oh, ito. Pierna de pollo. Pollo entero. Chicken yan. 190. Magkano kaya? Wala ba namang presyo? Teka lang, titingin din ako dito. Kumuha ka kaya din ng basket, please. May bigas din sila dito. Marami sila beans kasi ang mga Mexican mahilig sa beans. Bad trip naman, walang presyo. Baka mamaya mabudol tayo dito. Mantika. Para tayong nasa Cozumel. Carnita. Wala nung puro Magkano kaya? Keso ba to o tofu? Magkano ka? Sisig, balat ng baboy yan? Ayaw nga, pickled pork skin. Señor, ¿cuánto cuenta para aquí, Polo? Sí. Okay, so wala tayong nabili. Budol siya mga kain. Yung parang isang hilap ng chicken breast ay nasa $4.99. Kalokohan yun. Kasi sa Walmart nakakabili kami ng isang pack na nasa 8 point something dollars lang. So pupunta na lang kami ng Walmart. So yun na nga, itutuloy ko yung kwento ko. So nag-inquire kami after lunch, pumunta kami kay Terry. And then nung tinanong ni Kuya na is there any hotel nearby? And then Terry told us that, well, you can move in. So, yun. Awa ng Diyos, nakalipat din kami. Kinabukasan na nag-inquire kami, nakalipat kami. So, that was like Friday. And then, nagsabado, Linggo,